ang Pontifical at Maharlikang Universidad ng Santo Tomas, ang Pamantasang Katoliko ng Pilipinas, ang Universidad ng Santo Tomas, tahanan ng pinakahihintay na Paskuhan. Paskuhan! B. Pascual Tomasino. A. Alay ng Universidad ng Santo Tomas sa inyo. S. Simbolo ng Kapaskuhan. K. Kain tayo sa agape. U. Unawain ang tradisyon at kultura ng isang Tomasino. H. Handog ang kagayahan. A. Ang selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus. N. Nagbibigay pagkakalanlan sa isang Tomasino. Ayon sa resultang ito, kalahating porsyento ng mga mag-aaral na pumupunta sa Paskuhan, ang edad ay 17 taong gulang. Ito ay dahil ayon sa Department of Education, ang 7 taong gulang ang karampatang edad upang maging mag-aaral ng unang baita. Pangalawa naman, ang 16 taong gulang, marahil maaari silang pinag-aral ng kanilang magulang. Pangatlo naman ay ang 19 na taong gulang. Marahil sila ay mga mag-aaral na galing sa ibang bansa, ganun din sa 20 taong gulang. Ang panghuli naman ay ang 15 taong gulang at 18 taong gulang. Marahil masyadong maaari silang pinag-aral o kaya naman nagkaroon sila ng mga personal issue tungkol sa pag-aaral katulad ng financial na issue. Bakit mo mahal? Uy! Labis na kayo ako tapos sumayap na! Dala ka! Oo, pwede pa! Ayon sa resulta, karamihan ng mga respondente ay isang beses pa lamang nakapunta sa Paskuhan sa kadahilan ng ang nakakarami ay mga freshman students na ngayon pa lamang nila nalaman ang tradisyon na kung tawagin ay Paskuhan. Ang iba naman ay nakapunta na marahil sila ay mga Tomasino dahil dati pa o kaya naman ay naisama ng kanilang kamag-anak na mag-aaral sa UST o mga kaibigan. Uy! Ay, siya may kasama ka ba na Paskuhan? Oo! Ayon sa resulta, karamihan ng pumupunta sa Paskuhan ay laging may kasama. Marahil ito ay mas maganda at mas masaya kung may kasama ka sa iyong tabi habang ito ay sineselebrate. Tulad na lamang ng panonood ng fireworks, mas madadama mo ito kung may kasama kang kaibigan, kasintahan, kaklase, o kaya naman ay kapamilya. Konti lamang ang sumagot na mag-isa lamang sila nung sila ay nagtungo sa Paskuhan. Marahil, mas gusto nilang mapag-isa o kaya naman wala silang nakasama. Mahal ka niya. Friend ko, kapit ko, boyfriend ko. UST. Ang madalas na kasama ng mga respondente ay ang kanilang mga kaklase. Marahil sa araw ng Paskuhan ay may pasok pang iba. Isa pang kadahilanan ay ang pagiging mga Tomasino nila at mas may alam sila sa mga pangyayari. Sumunod ay yung mga kaibigan nila marahil nais silang maibahagi sa ibang tao ang kultura ng Paskuhan. Ikatlo ay ang mga kasamahang kasintahan sa kadahilan ng magandang atraksyon ang Paskuhan sa mga magkasintahan. At mas masaya ang Paskuhan kung kayo ay isang malaking grupo, ang iba naman ay walang kasintahan. Panghuli naman ay ang pamilya. May ilang mga Tomasino na nanonood bilang isang pamilya. Bakit mo Oh, yun din talaga ng Paskuhan. Napapakal ko ang klase ko dati. Tapos nakalit niya kayo. I want fun! Ako naman, 1, 2, 5, and move! Ako naman, yung mga klase natin sa UP of Witches. Wow! Ang pinakamadalas na kasama ng mga Tomasino ay mga Tagalasal sapagkat ang mga Tagalasal ay mahilig sa selebrasyon tulad ng Paskuhan. Pangalawa naman ang mga taga-FEU dahil ang kanilang pamantasan ay malapit lamang sa Universidad ng Santo Tomas. Kasama rin ng FEU sa pangalawang ranggo ay ang mga eskwelahan na wala sa pagpipilian tulad ng EAC, UE, CEU at iba pa. Pangatlo ay ang UP dahil sa kanilang lokasyon na malayo sa Universidad ng Santo Tomas at meron silang sariling selebrasyon tulad ng UP Lantern pa rin. Ikalawa sa pinakamababay ang mga taga-Ateneo de Manila dahil sa kanilang lokasyon ng paaralan.
Ang huli naman ay ang Adamson University dahil sa hindi nagkatugma ang hilig nila sa mga tomasino. Uy, nasiyan pa kayo sa Paskuhan? Oo naman. Ako hindi, medyo boring kasi. Ako din eh, medyo na boring ako. Ayon sa resulta, pinakamalaking porsyento ng mag-aaral ay nasiyahan sa Paskuhan dahil sa kaganapan o aktibidad tuwing Paskuhan. Pangalawa naman, sa pinakamalaking porsyento ay medyo. Marahil ay nasiyahan din sila sa Paskuhan. Ngunit ay may mga bahagi nito ay hindi nila nagustuhan o hindi kaya ay may mga nahanap pa sila na mga aktibidad o mga kaganapan na mas magpapaganda sa Paskuhan. At ang pinakakonti ay sumagot ng hindi. Marahil masyadong marami ang mga tao o siksikan kaya hindi nila ito masyadong nagustuhan. Uy! Ano ko naman yung Paskuhan? Lalo na yung fireworks. Ganda sobra. Favorite ko din yun. Pero favorite ko rin talaga yung mga kainan sa mga pagkagan. Dami siya. Ako gusto ko yung concert! Oo nga. Ayon sa resulta, ang pinaka-inaabangan ng mag-aaral ay fireworks display. Marahil ito ay ang pinaka-highlight ng Paskuhan. Pangalawa ay ang concert. Marahil ang mga banda na tampok dito ay hindi masyadong sikat o maganda. Pangatlo ay ang raffle draw, sapagkat hindi gaanong maganda ang mga prizes at siguro dahil na rin sa perception na konting lang ang chance na manalo dahil na rin sa maraming tumasino ang kasali dito. Pang-apat ay mga dekorasyon ng universidad, na kung saan hindi masyadong maganda noong mga nakalipas na taon. Panglima ay ang agapit dahil mahaba ang pila sa pagkain at siguro nabibitin ang mga mag-aaral dito. At ang hindi masyadong inaabangan ay ang parada at mga bilian. Marahil dahil masyadong maganda ang parada at ayaw nilang masyadong gumastos dahil mahal ang mga bilihin. Ang UST. Uy! Kaya ba kayo araw-araw yung Paskuhan? Oo naman. Ako hindi kasi medyo nakakapagod. Medyo lang? Kaya kahit ano, medyo lang. Pero kung ano meron, kung ano gusto lang. Oo, medyo. Ayon sa resulta, umaayon ng mga estudyante sa pagkakaroon ng 2 araw para sa Paskuhan. Marahil nais nilang may pagdiwang ang Paskuhan sa mas mahabang panahon. At maaari ring sa tingin nila'y mabibitin sila kapag 1 araw lamang ang Paskuhan. Ang isa pang kalahati ay nagsasabing medyo at hindi. Hindi dahil siguro ay gusto nila na mas mahaba pa ang Paskuhan o maaari ring nais nila na 1 araw lamang ang selebrasyon ng Paskuhan. Medyo dahil siguro may naiisip silang mga hindi magandang ambag sa pagkakaroon ng 2 araw ng Paskuhan. Maaari ring nais nilang mas mahaba o mas maikli ang selebrasyon. Bakit mo mahal? Sabihin mo. Ayon sa resulta, sumang-ayon ang karamihan sa pagbisita ng mga tagalabas sa Paskuhan. Marahil marami silang kaibigan na hindi tumasino na nais nilang imbitahan sa nasabing pagdiriwang. Ang isa pang kalahati ay nagsasabing hindi at medyo. Maaaring hindi sila komportable sa pagbisita ng mga tagalabas dahil sa pagdagdag nila sa dami ng taong nasa campus. Maaari ring iniisip rin nila ang epekto dito sa seguridad ng lugar. Medyo dahil maaaring may makikita silang hindi magandang epekto kapag masyadong marami ang tao. Ano kaya ang taas ng seguridad sa Paskuhan? Sa tingin ng mga respondente, maganda ang serbisyong seguridad na ibinibigay ng universidad tuwing Paskuhan. Marahil naramdaman ng mga estudyante ang mas mahigpit na pagbabantay ng mga security guard tuwing Paskuhan. 10% o pinakaunti lang ang nagsasabing hindi maganda ang seguridad tuwing Paskuhan. Maaaring nakaranas sila ng pagkadismaya sa nasabing pagdiriwang. Medyo, dahil siguro ang pagkahigpit ng seguridad ay hindi gaanong ka-perfecto para sa kanila. Mahal ka niya. Uy, ang bongga masyado ng Paskuhan. Oo nga sa'yo, pero... Hindi sapat lang kaya. Hindi, ibili ko talaga sayang. Hindi talaga sayang sa'yo, pero... Akala ko sabi niya sayang. Uy, ayon sa resulta, karamihan ay sumagot ng oo. Marahil, maganda para sa kanila ang naganap na selebrasyon. At sumunod naman ay ang sumagot ng medyo. Dahil hindi sila masyadong nasiyahan o nakontento sa mga pinalabas sa selebrasyon. At ang pinakakonting sumagot naman ay hindi.
Marahil ay hindi sila pinayagan ng kanilang mga magulang o kaya naman ay hindi sila nasihan sa nakaraang Paskuhan na kanilang pinuntahan. Bakit Sapat na ba yung ginagastos nila para sa Paskuhan? Oo, sobra-sobra na eh. Baka ba? Okay lang kaya? Feeling ko kulang yun. Hindi. sabihin mo? Ayon sa resulta, karamihan ay sumagot ng tama. Marahil naging sapat sa kanila ang kaganapan sa selebrasyon na ginawa ng universidad. At marami rin sumagot na kailangan mas gumastos pa para sa selebrasyon. Marahil siguro mas gusto pa nilang mas madagdagan na aktibidad o gawain sa nasabing universidad. Wala namang sumagot sa magtitip para sa selebrasyon dahil siguro mas maraming masisiyahan at magpupunta kung hindi ito tinitip. Pwede na ako sa Paskuhan. Okay na kaya yun? Hindi kaya, dapat sumagot. Hindi, okay na yun hapon. Gabi. Okay na. Ang pinakamalaking porsyento na respondente ay sumagot na maayos na ang oras ng Paskuhan. Ang oras ng Paskuhan ay tamang-tama lamang para sa kanila dahil ito ay oras kung saan matutunghayan nila ang magandang fireworks display. Ang 40% naman ng respondente ay nagsabi na mas maganda kung mas gabi pa ang Paskuhan. Marahil ito ay sa kadahilanan na nabilin sila sa mga pangyayari at gusto pa nila magkaroon ng mas mahabang oras para sa selebrasyon. Ang pinakamababang porsyento ng respondente naman ay nagsasabing mas maganda kung matapos ito na mas maaga. Marahil sila hindi pinapayagan kung ang Paskuhan ay mas gabi kung matatapos. O mahal ang UST? Gumaganda ba yung Paskuhan? Para sa akin, hindi. Para mas maganda yung dati. Maganda kaya? Hindi kaya. Ay, okay lang. Maganda? Hindi. Ganda? Hindi. Ako, maganda. Ayon sa karamihan ng respondente, gumaganda taon-taon ang selebrasyon ng Paskuhan. Marahil nakikita nila ang progreso ng nasabing selebrasyon. Sa panahon naman natin ngayon, alam natin lahat na taon-taon nagkakaroon ng pagbulat sa iba't ibang aspeto ng ating kahiliran. Mas nakakaisip ng mas magandang idea ang henerasyon na pumapalit sa mga nangangasiwa kaya gumaganda lalo ang selebrasyon. Ang iba naman ay nagsasabi na mas maganda ang nakaraang selebrasyon marahil sa naganap may ka-4 na taong na selebrasyon ng UST. Tinuturing nilang mas maganda ito marahil mas magarbo ang naging selebrasyon noon. Ang pinakamaliit na porsyento naman ay nagsabing pumapangit ang selebrasyon marahil hindi ito ang inaasahan nilang selebrasyon ng Paskuhan. Marahil din hindi ito akma sa kanilang pagkatao, may mga nagkakamali at pangit na pangyayari ang nakita nila habang pinagdidiriwang ang Paskuhan. Tara na! Paskuhan! Tara na sa Paskuhan! Isang tatak Tomasino! Bakit mo mahal ang UST? Bakit mo mahal? Sabihin mo. Bakit